guys, update ko lang kayo sa mga kaganapan namin dito sa bahay. So halos magdadalawang linggo na nga walang tigil yung ulan. At mag-iisang linggo na nga yung baha dito sa amin. Naman talaga magdadalawang linggo na nga kami hindi nakakalabas ng bahay. Pag ganito na nga yung panahon mga mare, talaga namang sobrang sarap magkape. Saktong-sakto nga din mga mare kasi pagdating ng pamangkin ng asawa ko may dala siyang avocado. Medyo matagal-tagal nga rin nung last na natikman ko. Naman talagang bawat subok ko nga dyan ay talagang feel na feel. Sinusubukan ko ang subuan si Kesha pero ayaw na. Sarap din pala siya i-partner sa black coffee. And ang ginawa ko nga doon sa avocado mga mare, nilagyan ko nga siya ng milk powder. Grabe mga mare, sobrang na-miss ko yung ganitong lasa. Alam kong hindi lang ako ang gumagawa ng ganito sa avocado. O siya mga mare, dahil hindi na nga rin ako nakakalabas ng bahay gawa ng walang tigil yung ulan, kaya naman heto na nga yung daily routine ko ngayon. Every morning mga mare, after ko magkape, nag-exercise ako dito sa loob ng bahay. Pala heto na nga yung body workout ko. Alas na nga rin sinasabi ni asawa na tumataba na nga daw ako, kaya naman heto, sinipagan ko na talaga mag-exercise tuwing umaga. And gustong gusto ko na nga din pumayat mga mare kasi hindi naman talaga maganda ang mataba. Pagka talaga tumataba ako mga mare, iba yung pakiramdam ko. Iba yung pakiramdam ng katawan ko. Sobrang bigat. Tapos alam nyo mga mare, kapag tumataba ako, eto talagang braso ko yung problema ko, tsaka yung tiyan. Mga mare, pang 3 days na workout ko na nga pala to. Sa kalahating oras nga yung nilalaan ko para sa pag-workout. O siya mga mare, fast forward pagdating naman ng hapon, heto naman yung pinagkakabisihan. Simula nung nag-uulan-ulan na nga mga mare, after lunch na nga ako nakakapaglinis dito sa loob ng bahay. Linisan ko nga pala tong map na nakita ko doon sa bodega mga mare para naman mapakinabang. Ang nga akong bagong map mga mare, bigay pa nga yun ng brown. So nga lang mga mare, sa sobrang kakulitan nga ni Kesha ay talagang nasira niya. So ang nangyari, naputol yung pinakang hawakan niya at hindi na siya magagawa ng paraan. Nabala ko na nga bumili ng bagong map mga mare, kaso nga lang sakto may nakita nga akong map doon sa bodega. Pagkakita ko parang mapapakinabangan pa, kaya naman ayun, nilinisan ko siya na mga mare. Ilang araw na nga rin akong hindi nakakapag-map dito sa loob ng bahay. Medyo makalat nga dito sa kwarto namin, gawa ng hindi naman kami natutulog dyan, parang tambakan lang namin ng mga gamit. I mean, hindi naman sa hindi kami natutulog doon kaya makalat. Lahat ng gamit kasi namin mga mare, doon namin nilagay sa isang kwarto. Tatanungin nyo kung saan kami natutulog, dito sa may sala. Kami natutulog tuwing gabi. Try namin matulog doon sa kwarto, kaso nga lang hindi talaga namin kaya sa sobrang init kasi kulob dito sa bahay. Kahit nga dito sa sala mga mare, sobrang init, kaya naman minsan doon kami natutulog sa kubo. Pero sa ngayon mga mare, dahil malamig na nga rin at umuulan-ulan na, kaya naman dito na nga rin kami madalas natutulog sa bahay. O siya mga mare, noong mga bandang hapon na nga, mga alas 5 ng hapon, nakauwi na nga rin si asawa. Eto at may mga dala-dala na nga rin siyang ulam at saka merienda. Halos araw-araw mga mare, may dala na ngang ulam si asawa at merienda na. Meron na nga rin siyang dalang pansit tsaka puto, kaya naman yun yung kakainin namin ngayon. Naman heto, dali-dali naman akong pumunta ng kusina para kumuha ng plato at tsaka kutsara. Mga mare, sobrang blessed namin pagdating sa pagkain. Mula nung lumipat nga kami dito mga mare, halos araw-araw na nga kami nalilibre ng ulam. Hindi nga lang ulam mga mare, kasi pati merienda na nga rin namin. Naman talagang mapapa-thank you Lord na lang ako. Kasi kung iisipin mo mga mare, napakalaking bagay na nga yung malilibre ka sa ulam. Kailangan din namin kasing magtipid ngayon kasi may pinag-iipunan. Kaya naman talagang napakalaking bagay to na nalilibre kami ng ulam sa panghapon. Kaya naman maraming salamat doon sa hipag ko at pinapadalhan nga niya kami ng ulam. O siya mga mare, last meal ko na nga yan at bukas na nga ako kakain. Siya hanggang dito na lang. Bye!